Kapapasok lamang po na balita, mga kaboses, may magbabalik kulungan po, mga kaboses, no? Ayon po kay Attorney Salvador Panelo, mga kaboses. Ito po isiniwalat niya during po, mga kaboses, sa isang media interview, no, ng SMNI, mga kaboses. At ngayon po araw, ito po tatalakayin natin, no, na magbabalik kulungan raw ho si former Senator Leila de Lima, mga kaboses. Ayon po sa kanya, ang Court of Appeals raw ho ay pinawalang bisa ang pag-absuelto ho kay Leila de Lima at malabo raw ho itong makasama sa prosecution team, no, versus VP Sara Duterte's impeachment trial, mga kaboses. At alam naman po natin na posible po yan, no, si Senator Leila de Lima ay kabilang, no, mga kaboses, sa magiging prosecutor kasi po nanalo po, di ba, yung Akbayan, number 1 po sa party list. At excited po ang Kongreso dahil kabilang po dito si Chel Jokno at si Leila de Lima sa magiging prosecutor po, mga kaboses, sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At mukhang excited na po sila, mga kaboses. Talagang excited na po sila sa gaganapin po na impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. At yun nga, binuo na po, mga kaboses, no, yung prosecution team, kabilang po si Senator Leila de Lima at si Chel Jokno, mga kaboses. Ngunit panaurin po muna natin, no, ito pong expose, no, mula po kay Attorney Salvador Panelo, mga kaboses, na magbabalik kulungan pala itong si Leila de Lima, mga kaboses, kasi ang Court of Appeals ay pinawalang bisa yung kanyang pagka-absuelto ngayon, mga kabos. Panoorin po natin. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Bidaldea, ni Bingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madali sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun ang latest. At isa, hindi pa nga natatapos, wala pa nga formal declaration ng mga winners sa national polls, pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At ang naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Chel Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyers yun na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Bingbong Bidaldea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan De Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senator De Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si De Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony,
inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto ng dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo, merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madali sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi, she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's Hindi bago ko lang, yun, attorney, ha? hindi Yes, ko lang attorney. sigurado. Kasi, di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Ayun, mga kaboses, no? Kung matatandaan po ninyo, mga kaboses, no, inacquit po si former Senator Leila de Lima dahil po, mga kaboses, sa kakulangan raw po ng ebidensya sa kaso sa drug case niya, no, mga kaboses. At kung matatandaan po natin, sinabi po sa hukom, mga kaboses, na ang testimonya po ng witness ay hindi daw po credible, no, mga kaboses. At sinabi po, no, ni Kerwin Espinosa, mga kaboses, na nasabi lang daw po niya, yung self-confessed na drug lord kasi yan si Kerwin Espinosa, nasabi lang po niya raw, mga kaboses, yung testimonya raw po niya ay bunga raw po ng kanyang takot kasi pre-measure daw siya. At noong 2022, mga kaboses, ibumaliktad po itong si Kerwin Espinosa na ayon po sa kanya ay hindi raw po totoo yung kanyang mga sinabi na itong si Leila de Lima ay dawit po sa drug case, mga kaboses. So yan po, no? Hindi pa po alam natin kung ano pong mangyayari nito after po dito, mga kaboses, pinasabog po ito social media, no? At pinakita, no, publicly ni Attorney Salvador Panelo, mga kaboses. Ngunit kung totoo po
na mababalik po siya sa kulungan, hindi po matutuloy, no? Yung pagiging prosecutor niya doon po sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, no? Excited pa naman po sila, mga kaboss, na gawin ang impeachment at bigla pong ganito yung desisyon ng Court of Appeal. So yan po, ano po yung reaction po ninyo? Komento po regarding po sa napakainit na balitang ito ngayong araw, mga kabosses, no? Please subscribe, like, and share po at comment po kayo sa baba at paki-subscribe po at click niyo po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po ng atin pong mga may init na mga diskusyon at balita dito po sa Standpoint Analysis. Ako po si Kaboses Wins at maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat, mga kabosses, and bye-bye.